Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Kung sakali pong kayo po ay nagpe-Facebook, siguro po ay dumaan po sa inyong news feed yung pong mga reels na ang background music po ay yung lumang kanta ni Rey Valera. Anong title nung kanta? Tayong Dalawa. At ano pong sabi nung kanta ni Rey Valera? Ito po ang sabi nung chorus. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ako pagka tayong dalawa ay sa isa't isa. Mga kapatid, primarily, ang awit na ito ay para po sa mga taong may special someone. Yung mga taong may minamahal. Tingin po kayo sa mukha nung inyong katabi. Tingin sa mukha nung katabi. Yan ba'y mukhang may minamahal? Mga kapatid, beyond that, this song reminds us that it is not really material things that give us genuine happiness. Hindi po sa yaman, hindi sa ari-arian, at hindi sa material na bagay matatagpuan ang tunay na ligaya. Ang mensahe ng kanta, matatagpuan mo ang tunay na ligaya kapag may nagmamahal sa iyo ng totoo at kapag nagmamahal ka ng totoo. You will find happiness when you are loved truly and when you love truly. Uulitin ko po, matatagpuan mo yung tunay na ligaya kapag may nagmamahal sa iyo ng totoo at kapag nagmamahal ka ng totoo. Hindi po ba? Anong saysay kung sobrang yaman mo kung wala ka namang tunay na kaibigan? Anong kwenta ng mga lupain at mga pera mo sa bangko kung sira ang pamilya mo? Kung yung mismong kapatid mo ay kinasusuklaman ka at kapag halos lahat ng tao'y galit sa iyo. Mga minamahal na mga kaibigan, ito po ang paalaala ng ating magandang balita ngayong araw na ito. Ang sabi po ng Panginoon sa ating magandang balita, naparito ako upang bigyan ang mga tupa ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Mga kapatid, ang ugat ng tunay na ligaya ay ang katotohanan na mayroon tayong isang mabuting pastol. Meron tayong Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na nag-alay ng buhay para ipakita ang tindi ng kaniyang pagmamahal. Ang tunay pong kaligayahan ay nakaugat sa realidad na mayroon tayong Diyos na mahal tayo. Mayroon tayong Diyos na kilala ang ating pangalan at alam ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ang tunay pong ligaya ay nakaugat sa realidad na ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak, ibinigay ang kanyang buhay para ipakita kung gaano katindi ang pagmamahal niya para sa atin. Mga kaibigan, we are loved infinitely by God. Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos para po sa ating lahat. Huwag na huwag po nating kakalimutan ang bagay na ito. Ano man pong problema yung pinapasan nyo sa mga pagkakataong ito,
gaano man po kalaki yung pagsubok na kinakaharap ninyo o ng inyong pamilya, huwag na huwag tayong magdududa na andyan ang Diyos, na kasama natin ang Diyos, na mahal tayo ng Diyos, at may dahilan tayo para ngumiti at patuloy na lumaban. Tandaan din po natin, nasa paligid po natin ang mga taong nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Huwag nating babaliwalain yung pagmamahal ng ating mga pamilya, yung pagmamahal ng ating mga tunay na kaibigan, at yung malasakit ng mga tao na araw-araw po nating nakakasalamuha. Lagi po nating tatandaan, may Diyos na nagmamahal sa atin at may mga taong nagmamahal sa atin. God loves us, and there are many people in our lives that love us despite our imperfections. Pwede po bang sabihin nyo sa inyong katabi, harap po sa inyong katabi, harap sa katabi, sabihin nyo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Sabihin nyo sa kanya, may nagmamahal sa iyo. Di po ba nakakapagbigay po ng ligaya kapag alam mo na may nagmamahal sa iyo? Pero hindi lang po tayo titigil dito. That is just the one side. Ano po yung other side? Kung may nagmamahal sa iyo, kung minamahal ka ng Diyos, sana magmamahal ka rin ng totoo. In short, we need to share God's love to other people. Mga minamahal na mga mag-asawang naririto, sana po kahit matagal na kayong kasal, huwag pong magiging corny na sabihin nyo, mahal kita. Sa mga mag-asawang naririto, sana po habang tumatagal ang inyong pagsasama, tumatamis pa rin ang inyong relasyon. Ipaparamdam yung init ng pagmamahal. At sana po sa mga anak kong naririto, huwag tayong makakalimot na iparamdam dun sa ating mga magulang yung ating pagmamahal sa kanila. Tandaan natin mga minamahal na mga anak, mga kabataan, hindi habang buhay nandyan ang ama't ina natin. Habang andyan pa sila, ipakita natin that we appreciate all their sacrifices for us and for our family. Mga kaibigan, masarap ang buhay kapag nagmamahal ka. Masarap mabuhay kapag walang galit sa puso mo. Ang sabi nga po, it is good to be blessed, but it is better to be a blessing. Kaya nga sana po, pag uwi natin sa ating mga bahay, let us be a blessing to our family, maging blessing sa mga kapitbahay ninyo, maging blessing sa mga kaibigan ninyo. Ibahagi natin yung pagmamahal na regalo ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga po, sabihin po sa katabi ngayon, harap sa inyong katabi, sabihin nyo sa kanya, kapatid, sabihin po, kapatid, magmahal ka. Isa pa po, kapatid, be a blessing. Lakasi po, be a blessing. Tumayo